if you were in the position of Maris Racal, no? Ikaw ay isang sikat na artista, batang-batang babae na pataas pa lang ang lipad sa industriya ng pelikula, ng social media, ay bigla na lamang dahil sa insidente na ito na nagkaroon ng publication ng mga intimate private messages sa iyong boyfriend, nasira ang iyong pangalan. Nang dahil dito, nasira na din ang iyong relasyon sa mga korporasyon na malalaki na katulad ng Jollibee Food Corporation na nagmamay-ari ng mga inasal ng San Miguel Corporation at ng iba pang mga malalaki at higanting mga kumpanya na potentially dapat kikita ka ng milyong piso in the next 5 years. Anong gagawin mo dahil sa harmful na reputasyon na nangyari sa iyo? Nasira ang reputasyon mo sa industriya. Thank you for that wonderful question, attorney. Parang ako nasa Miss Universe ngayon sa question sa akin ni attorney. Pero alam mo, attorney, to be honest na, nung bumutok yung balita, sobrang nagulat din ako kasi, di ba Maris Racal yan? Kung napapanood natin yan sa TV, attorney, sobrang baby face, di ba? Innocent looking, soft girl, kung tawagin ng mga millennials ngayon, parang pa-baby lang, ganyan. So, grabe yung pag-criticize sa kanya tuloy ngayon ng mga tao. Kasi yung mga kumalat na usapan nila, attorney, hindi basta-basta eh. Mayroong mga, kaya nasabi mo po, mga intimate na kasama. So, sensitive yun. At nagulat talaga yung mga tao kasi hindi nila akalain na si Maris ba talaga yung nagsabi nito. Kasi nga, meron siyang image na inalagaan na sa TV, sa industry. Kaya siya na din ngayon sa position niya, attorney. So ako, attorney, nagtataka rin ako, bakit ba hindi gumawa ng move ang kampo ni Maris? Na kung tutuusin, attorney, pwede. Lalo na ang daming nasira sa kanya. Kagaya nga po nasabi nyo, yung mga malalaking brands, may pamalat pa sa TikTok na nire-remove ba naman yung advertisement niya sa mga bus stops, talagang binabaklas. Hindi lang masakit sa puso yan, masakit din sa bulsa. At ayun, attorney, nabasa ko, correct me if I'm wrong, attorney, pwede patuloy ma-penalize itong si Maris and si Anthony sa hindi pagtapos ng kontrata nila with these brands. Kasi may mga provisions sa kontrata na dapat tawag mo sisirain ng iyong imahe during the time na pinapublish pa yung mga advertisement na yan. Yun nga, attorney. So, kung ako talaga si Maris, attorney, I would definitely consult a lawyer and I will make a legal action. Kasi, attorney, sa natutunan ko sa inyo, meron dito dalawa na pwedeng silipin ng kampo ni Maris eh. Unang-una is yung cyber libel. Tapos po, yung sa Data Privacy Act, we are very heavy on the Data Privacy Act. Lalo na ngayon na nasa age na tayo talaga ng technology, attorney. Lahat talaga, basta screenshot ko yan, ganyan, ito, ebidensya ko yan, ganyan, video ko yan, kakalat ko to. Galit ka kasi. Oo, lalo na pag nadadala tayo ng emosyon, di ba? Forward ko to sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, ganyan. So, itong ginawa ng ex ni Anthony Jennings, si John Villanueva, talagang punishable siya by law, attorney. Pwede mo bang paliwanag? Sa amin? Ayan, siguro ano ba yung data privacy very basic information, attorneys. The data privacy law natin, attorney, of course, ang nilalabag dito is yung unauthorized na pag-share ng personal information, personal data, especially yung sensitive personal information ng isang tao. So, bali, ang golden rule natin dito, attorney, is to treat others' personal information as you would want your own information to be treated. So kung ayaw mo na yung mismong personal information mo, yung mga sensitive information about you na makalat, huwag mo din gawin yan sa ibang tao. Especially, may gray area tayo dyan. Na kapag walang consent, na express consent ng tao na pinagkuhanan mo ng information. So, kagaya na nangyari dito, attorney kila Maris Racal, wala namang verbal express consent ni Anthony Jennings sa ex niya na, okay, sige, na-open mo yung phone ko, sige, i-share mo yan, ikalat mo sa social media, pumapayag ako kasi ganito yung nagawa ko yung guilty sa nakita mo. So, wala express consent ito ni Anthony Jennings. Pero sabi, may consent daw, buksan yung cellphone niya dahil
nung magka-relasyon pa sila, nabubuksan niya yung cellphone. Siguro attorney ako alam niya yung password. Parang sa atin naman, kapag ako may boyfriend ako, so alam namin yung password ng isa't isa, yung cellphone namin, so pwede ko open anytime. Pero it doesn't give me the right na kunin ko yung mga messages niya, buksan ko yung mga messages niya, at picturean, at lalo na ang i-share sa public, di ba? Attorney. Kasi pwede niyo naman munang pag-usapan yan, so I don't know then ano ba yung pumasok sa ni Miss Jam, kung nadala talaga siya ng galit niya ng time na yun, at na-share niya agad na hindi mo na kinonsulta kay Anthony. Sa unang-una ito sa sa Instagram. In-story niya isa-isa. Para tayong may PowerPoint nun sa Instagram. Nangyari ko talaga to, madaling araw. So gising lahat ng tao noong time na to. Talagang walang natulog, nakasabay-bay lahat dito kay Jam. So lahat ng pinag-usapan ni Anthony at ni Maris ay nabulgar sa social media. At hindi maganda kasi nga meron mga sensitive, mga intimate na usapan na na-share sa publiko na hindi naman dapat sana i-share. Paano yan kung may commercial sa Mang Inasal? Yun Hindi na ako bibili sa Mang Inasal, ganyan pala model ng Mang Inasal, ganun ba yun? Kaya din siguro attorney, possible na isa yun sa mga dahilan, kaya na-take down din itong mga advertisement ito kasi nga sinasabi nila na may nalabag sa immoral nila, sa values ng isang brand, di ba? Kasi meron yan mga values sa bawat brand, may values na inaalagaan. So nalabag daw nitong dalawa dahil nga sila mabas na issue, kaya agad-agad na-take down din yung mga ibang advertisement ni Raquel and ni Jennings. So yun attorney, so di ba kung ako, ilang taon pa lang po si Maris, 27, magka-age pa lang kami ni Miss Maris Raquel, and umuusbong na yung career niya ngayon, isipin mo attorney, siguro millions na yan. From Can't Buy Me Love, kasi sila sumikat ni Anthony Jennings, dyan sila na-discover na patok pala sila na love teams ng Can't Buy Me Love. Actually, medyo naumusan nga nila yung yung main na mga bida talaga, kasi mas sumikat sila, kasi mas click talaga sila, yung spark nila so doon sila nakilala sa Can't Buy Me Love na series. Tapos nagtuloy-tuloy sa advertisement, ganyan. Tapos hanggang may project pa sila actually ngayon attorney sa MMFF. Kasama sila sa The Breadwinner ni Vice Ganda. Parang napansin ko nga, tinanggal sa picture. Meron pa issue na yan, na-edit out sila sa posters dahil... So, ano lang gawin mo? Ikaw si Maris, papalitan mo na lang si Maris. Baka pwede ako sa... Nananawagan kami, pwede na pamalit si Erica Reversoal. Hindi ako kasi talented ni Maris at hindi nakita ko si Maris kumakanta, sumasayaw, umaarte pa. Nakita ko na isang araw sumasayaw nga ng yung ganon. Ano yan? Ikili pa yan. So yun attorney, yung sana, yung potential ni Maris sana, di ba? Yung fire sana, nakikip up niya ngayon. Biglang na-cut short dahil sa issue na to. And yung mga advertisement nga, yung mga brands na ongoing niya, biglang nawala. So sabi mo nga, malamang ramdam talaga ni Miss Maris ngayon yung pakulangan ngayong Pasko. Medyo may gipit niyan. Yung possibility na mas malaki pang kumpanya kumpara sa Jollibee or itong Mang Inasal ang pumunga sa kanila. Coffee, so, may mga makeup brand din na nag-cut off sa kanya. Grabe, no? So sobra yung damages na ginawa nitong ex. So will you be filing a case against your boyfriend? I would definitely file or a case. Or doon sa ex pala ng boyfriend mo? Not just to redeem my reputation, attorney. I would not just file a case just to redeem my reputation, but also para dun sa mga brands na nawala sa akin. Kasi attorney, imagine kung 27 ako ngayon, ka-age ko si Maris Raquel, in the next 3 or 5 years, malaki na sana yung earnings ko dahil sa mga brands na to, or meron sana akong mga potential projects, diba, sa TV, sa networks. Tapos bigla ng cut short dahil iniisip nila na yung image na ganito, hindi na siya pwede sa ganito, hindi na siya pasok sa natin, sa values ng ganyan. Tapos nawala sa akin. So ilang millions yun at nawala sa akin. Imbes na sana magre-retiro na si Maris ng 35 years old or 40 years old. Wala na tuloy. Nawalang pera to. Yung laking pera nawala. Siyempre ano yan si Maris Raquel, attorney, bello baby yan. So hindi yan basta-basta. Bello siya attorney. Hindi yan basta-basta papangit agad. Pati yung kontrata niya kay Bello, masisira yan. Buti nga attorney, hindi pa naman. Pero nakikita ko active pa siya na endorser ni Bello. So hindi siya tinanggal hindi naman siya tinanggal ni Bello.
Kasi sabi naman attorney din ng mga nakatrabaho ni Maris Racal sa industry, talaga namang mabait naman tong si Maris. Yung personality niya na pinapakita niya sa TV, kung ano siya, yung bubbly, ganyan talaga siya. Siguro ano lang, as a person lang, hindi lang talaga, diba lahat naman tayo dumaan sa pagkabata, di ba attorney? Yung mga ganyan talaga na instances na nadadala tayo ng emosyon, gano'n. Ito, nadala lang sa gandang lalaki. Oo, mistiso kasi no? Mistiso tong si Anthony Jennings. So hindi naman natin sila ma-judge din doon, di ba? So Yeah, if you were in the position of Maris Racal, then you will consult your lawyer, Yes, I would and then definitely file consult my lawyer. damages, no, and possibly a criminal case against John Villanueva, para ma-redeem mo yung my reputation nasirang and my imahe, career. pati yung career mo. May potential money. Yung Profit. potential income nawala for the next Nanawala sa 5 years. akin. No, laking pera nito. Saan kaya Yes. kukuha to si Jan? Mayaman ba yun Jan? I don't know attorney kung anong profession Oo, ni so Miss malaking John pera to. Villanueva. Ang malaking involved dito, mga hundreds of millions yan. And how would she counter if ever na Oo. sasaktan siya ni Maris Racal ng Ng case? kaso. We don't know yet. Ako, yun ang mabigat na problema. Just in case, napakabait nitong Maris Racal. Kasi as of now, ay Kung siya ginawa. wala akong naririnig Yes. na Aside from the pledge nagpaplano. fund. Na nagpaplano siya mag-demanda. Siguro baka i-reconsider niya kapag naramdaman niya na wala na siyang madupot dito sa bulsa. Kasi may prescription naman yan, no? At kailan lang naman nagawa yung pagsira sa kanyang reputasyon. So may enough time pa siya, no? Mag-review, mag-isip, mag-isip-isip. mag-muni-muni. Baka tumawag sa'yo, attorney. Hindi natin Baka yan. mapanood ni Miss Maris Racal, baka mag-consult sa'yo. So, hindi natin tatanggapin. Ayun, so tayo ay nandito lamang upang magbigay ng mga opinion na legal sa ating mga manonood. Pero para tanggapin ang kanilang mga kaso ay hindi natin gagawin yan. Napaka-unethical on our part. No? So sa atin para lang mabigyan natin yung mga nanonood sa atin. Kung kayo ay manalagay sa ganitong klaseng sitwasyon, no, ay ipinaliliwanag natin kung ano ang kanilang mga karapatan na pwede nilang gawin just in case nagkaroon ng violation of their rights. And I'm sure, attorney, hindi lang naman mga big personalities na naka-experience ito. Kahit tayo nga, di ba? May mga na-experience tayo ganito sa mga friends natin, colleagues, ganyan, yung mga na-encounter sa atin tayo. na sinishare yung mga private messages. At hindi pa pwede yan. Yun sa mga group chat nga lang, attorney, di ba pwede kang mag-screenshot doon? Ito yung nagsabi sa'yo. Unless na lang, ano ba yung nalalaman mo dito mga exemption to the rule na kapag pwedeng i-share yung binidyo ko yung isang tao? Pag, ang alam mo dito, attorney, ang exemption nito is kapag meron talaga nangyayari na crime. Like, kung di ba, sa road, attorney, natin maiwasan, naman nag-drive ka, road rage, ayan, ano ka na, ano ba yung madalas dala ng mga drivers, yung baseball bat? May baseball bat na dala, papaluin ka na, nakita mo, ayan na siya. Ipapalo na sa'yo. So, may ibang tao na may ibang tao na nalapit. Papaluin. Oo, papaluin. So, binidyohan mo kasi ayun na yung crime mangyayari na as evidence. Concerned citizen ka. So, yan attorney, pwede mo yun i-present. At ano yun, legal yun, di ba? So, pwede natin i-share yan sa social media. Oo, pwede natin i-share yun sa social media. Pero yung mga ganito masyado ng personal, di ba? May mga ano pa about sa private intimate acts, ganyan. So, hindi na yun pwede, attorney. Lalo na hindi naman pumayag yung pinagkuhanan ng screenshot. Okay. So, anong bilang payo sa mga nalalagay sa ganitong sitwasyon, yung mga masyadong na-in-love sa kanilang mga girlfriend or boyfriend at nabulag ng gusto, ano ang may papayo mo pagdating dito sa pagpapadala ng mga mensahe? Medyo mag-ingat-ingat dahil ano pa rin habang attorney, panahon applicable pa rin dito yung think before you click talaga eh. No, hindi talaga mawawala na. Bago ka talaga magpadala ng isang message, ano mo muna, mag-review ka rin kasi yung social media talaga very open book na eh. No? At saka hindi mo din masasabi siguro na yung kinakausap sa mga messages na yan, magtatagal ba kayo? Baka mamaya bukas makalawa,
hindi mo na boyfriend yan, hindi naman Short natin time sa'yo, lang. at nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, yung pala, nung iniwanan mo yung lalaki, nagkaroon ng violent reaction sa kanya, at sa galit sa'yo, yung mga tinext mo ay pinablis sa social media. So, dapat ingat ng konti sa pagpapadala ng mga mensahe sa inyong mga boyfriend, girlfriend. Vulgar masyado sa text. Huwag masyadong yung tiwala. Tiwala. No? Yes. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Diba? So, bilang final message mo sa ating mga viewers and mga subscribers, no? At tayo ay naka-1,000 subscribers na despite the fact na ilang buwan pa lang. Absent pa tayo sa YouTube. At paminsan-minsan na paminsan-minsan lang. Maraming salamat po sa 1,000. At kung kayo ay manalagay sa ganitong klaseng sitwasyon, no, ay ipinaliliwanag natin kung ano ang kanilang mga karapatan na pwede nilang gawin just in case nagkaroon ng violation of their rights. And I'm sure, attorney, hindi lang naman mga big personalities na naka-experience ito. Kahit tayo nga, di ba? May mga na-experience tayo ganito sa mga friends natin, colleagues, ganyan, yung mga na-encounter tayo. Na sinishare yung mga private messages. At hindi pa pwede yan. Yun sa mga group chat nga lang, attorney, di ba pwede kang mag-screenshot doon. Ito yung nagsabi sa'yo. Unless na lang, ano ba yung nalalaman mo dito mga exemption to the rule na kapag pwedeng i-share yung binidyo ko yung isang tao. Pag ang alam mo dito, attorney, ang exemption nito is kapag meron na talaga nangyayari na crime. Like kung di ba sa road, attorney, natin maiwasan naman nag-drive ka, road rage, ayan, ano ka na, ano ba yung madalas dala ng mga drivers, yung baseball bat? Yung baseball bat na dala, papaluin ka na, nakita mo, ayan na siya. Ipapalo na sa'yo. So, may ibang tao na may ibang tao na nalapit. Oo, papaluin. So, binidyohan mo kasi ayun na yung crime mangyayari na as evidence. Concerned citizen ka. So, yan attorney, pwede mo yun i-present. At ano yun, legal yun, di ba? So, pwede natin i-share yan sa social media. Oo, pwede natin i-share yan sa social media. Pero yung mga ganito masyado ng personal, di ba? May mga ano pa about sa private intimate acts, ganyan. So, hindi na yun pwede, attorney. Lalo na hindi naman pumayag yung pinagkuhanan ng screenshot. Okay. So, anong bilang payo sa mga nalalagay sa ganitong sitwasyon, yung mga masyadong na-in-love sa kanilang mga girlfriend or boyfriend at nabulag ng gusto, ano ang may papayo mo pagdating dito sa pagpapadala ng mga mensahe? Medyo mag-ingat-ingat dahil ano pa rin attorney, applicable pa rin dito yung think before you click talaga no? Hindi talaga mawawala na bago ka talaga magpadala na isang message, ano mo muna, mag-review ka rin kasi yung social media talaga very open book na no? At saka hindi mo din masasabi siguro na yung kinakausap sa mga messages na yan magtatagal ba kayo? Baka mamaya bukas makalawa hindi mo na boyfriend yan, hindi naman natin sa'yo, at nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, yung pala nung iniwanan mo yung lalaki, nagkaroon ng violent reaction sa kanya, at sa galit sa'yo, yung mga tinext mo pinablis sa social media. So, dapat ingat ng konti sa pagpapadala ng mga mensahe sa inyong mga boyfriend, girlfriend. Vulgar masyado sa text. Huwag masyadong yung tiwala. Tiwala. No? Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Diba? So, bilang final message mo sa ating mga viewers and mga subscribers, no? At tayo ay naka-1,000 subscribers na despite the fact na ilang buwan pa lang. Absent pa tayo sa YouTube. At paminsan-minsan lang. Maraming salamat po sa 1,000. Ang last advice ko lang, attorney, is sa lahat, especially sa mga millennials, be a responsible social media user. Pati na din sa Gen Z. Yes, pati sa lalo na ang Gen Z. Grabe mag-social media yung mga yan. Mag-share sa TikTok. Yan, be a responsible social media user. Having a social media account doesn't give you the right to violate someone's personal rights, especially in data privacy law natin. Let's be all mindful sa mga ginagawa natin sa social media, how it affects others, di ba, attorney? Kung baka may masisira na tayo ng buhay dito,
And also, siguro yung mga naging victim ng ganitong situation, no? Kapag napunta ka na sa ganitong situation, just, na lang, let karma do its thing. Yeah. Huwag tayo magpadala sa emosyon. Huwag basta-basta na mag-share or ikaw yung magiging dahilan para makabiolate ng isang law. No? So, yun, attorney, just be responsible and mindful, especially in using the social media. Yeah, ako naman, ang masasabi ko is that do not share sensitive information ng mga private messages. Ang pwede lang dapat na i-share ninyo sa ibang tao, kahit sino pa man yan, yung blessings ninyo. Yes, So, share yun your ang blessings magandang lang. i-share, no? Mga blessings. At hindi yung mga private messages, no? At na makakasira sa reputasyon at sa career ng isang tao. So, siguro nandito na lang Yes, tayo. I think we tackled a lot, attorney. Sana marami po kayo natutunan. And again, please engage in our comment section. Let us know your thoughts po para po pag-usapan po natin yan if meron kayong gusto mga itanong, especially po kay Attorney Bueno. At sana huwag kayong magsawang sumubaybay dito sa aming Legal Lunch Channel with Erica Guevara. And Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Ganun siya, 20 minutes. Ano yung mic ko? Yung mic natin, chargers ko muna. Alam niya, nawala. Nawala bigla eh.